magandang pag-usapan po, ano? Ito hong bigla hong pagbaliktad po mga kabida ng Pilipinas sa kanila hong treatment po, ano? Sa China, mga kabida, ano po? Mantakin nyo, ito. Totoo po ito, ano? Mantakin nyo, mga kabida. Biglang binigyan po ng visa-free ng Pilipinas ito hong mga Chinese nationals, ano? Okay? Anong ibig sabihin po dito? Yung mga Chinese nationals na pupunta po ng Pilipinas, okay? They can avail the free visa, mga kabida. Okay? Unlimited ba yon? No, hindi po unlimited. Hanggang 14 na araw lang po. Libre. Wala hong visa na kailangan ho nilang kunin, mga kabida na po. Hindi ba kayo nagtataka? First time po ito na nangyari po, mga kabida, no? Sa Marcos administration. Palakpakan po natin. Di ba? Matapos po ang bayan sa pagitan po ng Pilipinas at ng China dahil sa issue po ng West Philippine Sea. Okay? Marami na pong mga masasakit na mga salita, ano? Ang binabato, bawat panig, ano, mga kabida. Pero eto, nakuha pong bigyan ng open arms ng gobyerno po ni Pangulong Marcos ito hong mga Chinese nationals, mga kabida. Alright? Eto, babasahin ko lang muna ito, ano? Tsaka po tayo magkomento ho dito, ano, mga kabida. Balita mula sa ang balita ngayon, ano? Breaking. Naka-breaking pa, ano? Chinese nationals, visa-free na sa Pilipinas. Grabe, no? Magbibigay na ng visa-free entry ang Pilipinas para sa mga Chinese nationals simula Enero 16, 2026. Ayon sa anunsyo ng Department of Foreign Affairs. Alright? Sa ilalim ng bagong patakaran, maaaring pumasok ng walang visa at mananatili ng hanggang 14 na araw ang mga mamamayan ng China para sa turismo o negosyo, ngunit sa Manila at Cebu airports lamang. Ayon. So, limited lang pala yung kanilang pagbiyahe po, ano, mga kabida. Nilinaw ng DFA na ang visa-free entry ay may malinaw na limitasyon sa tagal ng pananatili at mga paliparan na saklaw bilang bahagi ng mas maingat na pagbubukas ng bansa habang pinapalakas ang ugnayang pang-ekonomiya at turismo. Inaasahang magdudulot ito ng dagdag na turista at business travelers, lalo na sa Metro Manila at Central Visayas. Habang patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang epekto nito sa border control, seguridad at lokal na ekonomiya. Ayon. Nakapagtataka din kasi po hindi po nila sinali po dito ang Davao Airport, ano? Manila at saka Cebu airports lang po pwede hong lumapag. Ito hong eroplano po na nanggaling ho ng China po, mga kabida, no? Kung saan po ay sakay ito hong mga turista mula sa China. Bakit kaya, no? Bakit naging out of the picture po ang Davao Airport po, mga kabida, no? Okay? Selective pala ito. So, ibig sabihin ho ba, hindi po pwede silang pumunta sa Davao? Okay, hanggang Cebu at saka Maynila lang po, mga kabida, no? Okay, eto, pag-usapan po natin ito hong bigla hong pagkambyo po, mga kabida, ng Marcos administration, ano? Ano kayang naging dahilan kung bakit po bigla ho silang kumambyo, ano, mga kabida? Last year, galit na galit itong mga opisyal po natin laban po sa China, no? Dahil sa panggigipit daw, mga kabida, ng mga Chinese Coast Guards sa ating mga Coast Guards dito sa Pilipinas at maging sa mga mamamayan po natin na ang kanilang hanap buhay po, mga kabida, ay pangingisda lang po, ano? Diyan po sa border po natin. Diyan sa West Philippine Sea, ano? Mga kabida. Diba? Ilan po sa mga opisyal na tila galit po dito ho sa China, ito hong si Defense Secretary Gilbert Chodoro, ano?
Ano kaya ang reaction po ni Defense Secretary Gibo Teodoro dito, mga kabida, no? At the AFP Chief of Staff Romeo Bronner dito sa biglahong paglambot ng Pilipinas, mga kabida, sa China. Eto, malinaw po ito, ano? Na lumambot po ang Pilipinas, mga kabida, ano? Sa China. Okay? Nung una, kulang na lang pong gigirahin po ng Pilipinas sa China, ano? Mga kabida, ano po? Pero ngayon, bigla hong kumambyo, ano? Mga kabida. Ang sinabi po na dito, ang purpose po is for tourism and economy. Okay? Bakit? Nararamdaman naman ng Pilipinas na humina po ang ekonomiya po natin, ano? Mga kabida. Dahil sa hindi po magandang treatment po ng Pilipinas, mga kabida, sa China. Diba? Ganun po ba yun? Nararamdaman na ba ng gobyerno po ng Pilipinas, ano? Na hindi po pwede na wala ang China, okay, sa Pilipinas. Kasi po, kung tutuusin po, mga kabida, halos lahat ng mga negosyo po sa Pilipinas dominated by Chinese, ano? Mas marami hong nagnenegosyo, ano, na Chinese o di kaya Chinoy dito sa Pilipinas kaysa sa ibang mga dayuhan po, mga kabida, ano po? Okay? So, possibly, nararamdaman po ng gobyerno ng Pilipinas itong paghina po ng ekonomiya po natin, pagtaas po ng value po ng dolyar at paghina po ng value po ng peso po, mga kabida, no? Dahil bihira na lang po yung pamumuhunan po, mga kabida, ng mga negosyante na nanggaling ho sa China. So, ito kaya yung strategy po ng gobyerno ng Pilipinas. Okay? Amuhin po ang China. Okay? Patuloyin po dito sa Pilipinas na libre po ang visa for 14 days, mga kabida. Dapat hindi po selective po ang gobyerno po ng Pilipinas, ano? Kung sila po ay nagbigay ho ng libreng visa for 14 days para ho sa mga turista mula sa China, dapat ganun din yung kanilang ibibigay doon po sa ibang mga nationals. Diba? Kasi unfair naman po, mga kabida, kung ang gobyerno po ng Pilipinas, iisa lang pong bansa ang kanilang bibigyan po ng access po dito sa Pilipinas na hindi na po kailangan po ng visa, no? Ano ba yung nakita ko nila na special ang China, mga kabida? Yung mga turista po ng China kaysa dito ho sa ibang mga nationals, ano po? No? Baka naman po magkakaroon po ng setback po ito, ano? Okay? Dapat linawin po ng Department of Foreign Affairs na ito hong pagbibigay po ng free visa para ho sa mga Chinese nationals na pumunta dito sa Pilipinas, ano? Hindi lang po ito para sa mga Chinese nationals. Pwede rin ito sa mga ibang nationals, ano? Mga kabida. Diba? And since we are looking and we are campaigning for economic growth at saka tourism, mga kabida, dapat yung visa-free para sa lahat. Okay? Lahat ng mga turista, mga kabida, na nanggaling ho sa ibang bansa. Hindi lang po sa China, Okay? Para bang may gusto pong ipahiwatig po ang gobyerno ho dito, ano? Kung bakit China lang po ang binigyan po ng privilege po, mga kabida, na bumisita dito sa Pilipinas na hindi na po kailangan ng visa for 14 days, ano? Okay? Ito ang ginawa po ng Department of Foreign Affairs kung saan binigyan po ng privilege itong mga Chinese nationals na pumunta dito bilang mga turista, mga kabida, no? Isang indikasyon ito na gusto na pong makipagbati po ng Pilipinas sa China, ano? Mga kabida. Ako, wala ko akong problema po doon, ano? Mga kabida. Maganda yung gesture na yan, ano po. Pero dapat alalahanin po ng gobyerno po ng Pilipinas na hindi lang po ang China ang mga turista sa Pilipinas, ano? Okay? May iba't ibang mga lahi po ang bumibisita po dito sa Pilipinas. Alright? So kung kaya ho nilang bigyan itong China, itong mga turista mula sa China ng visa-free, dapat ganun din yung privilege na ibibigay po ng gobyerno ng Pilipinas sa iba, mga kabida. Otherwise, makukulayan po ito, mga kabida, no? Na gusto lang amuhin po ng gobyerno ng Pilipinas ang China para ho mamumuhunan po dito sa Pilipinas kasi yun nga lugmok na po ang ekonomiya natin, mga kabida, dahil ho sa kaliwat ka ng kontrobersiya na kinakaharap po, mga kabida, ng gobyernong ito, ano po. At hindi po afford ng gobyerno ng Pilipinas na mawala itong
mga Chinese investors at tourist, ano, mga kabida. Okay? Kung titingnan po natin yung datos, ano, ang China po, mga kabida, isa po sa pinaka madaming mga nationals na bumibisita po taon-taon dito sa Pilipinas, ano? Okay? At hindi po natin afford na mawala po ito. Otherwise, mas lalong bumagsak yung ekonomiya po natin. Okay? Remember, ang mga Chinese nationals po, okay, mostly sa mga negosyante dito sa Pilipinas ay mga Chino, mga kabida. Alright? Can you afford na paalisin yung mga tao na yan? Can you afford na awayin po ang bansang China? Okay? Because of our, anong tawag po dito? Ego? Alright? Oh, ano na po ang sentimento po dito, ano? Ni Defense Secretary Gilbert Chodoro. Ano na po ang sentimento po, mga kabida, no? Ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner, ano? At iba pang mga anti-China advocates po, mga kabida, ano po? Okay? And do you think itong pagbibigay po, mga kabida, ng free access ng mga Chinese national dito sa Pilipinas, hindi kaya ito magbibigay po ng peligro, ano? In terms of security, ano, mga kabida. Di ba? Kasi open na po yung access eh. Hindi ho katulad po ng ibang mga lahi na kailangan hong dumaan po sila, mga kabida, sa matinding screening at saka proseso po, ano? Alright? Pumantakin nyo, 14 days yun. 14 days. Now, kung hindi po nag-alala ang gobyerno ng Pilipinas, baka magkaroon po ng security breach, mga kabida, no? Eh, dapat, ganun din yung kanilang gagawin dun ho sa ibang mga lahi po. Kasi po, wala naman po tayong ibang hangarin po dito, mga kabida, no? Kundi tumaas yung ating turismo at saka lumakas yung ating ekonomiya, ano po, mga kabida. Kasi kahit na turista lang po yan, mga kabida, eh malaking ambag po yan, ano? Para lumago yung ating ekonomiya po sa Pilipinas, ano po, mga kabida. Okay? So, sana hindi ho nagkamali ang Marcos administration dito ho sa kanilang ginawa, ano? Sa kanilang desisyon na bigyan ho ng free visa access po, mga kabida, no? Ito hong mga Chinese nationals. Alright? At sana, para fair po, mga kabida, sa lahat, hindi lang po China tourist po ang kanilang ititreat bilang mga special na mga national po, mga kabida, na pupunta dito sa Pilipinas, ano? Maging lahat ng mga turista mula sa ibang bansa dapat ikukonsidera at bigyan po ng privilege po din, ano, ng Marcos administration. Para po sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.